We have arrived at times where we found ourselves in exhaustion. Pressures are consuming us every day. Tough times are inevitable. Many people are carrying these pressures every day, may it be at work, school, or even at home. Is there any way we can get through these pressures? Be sure to have stories of challenges, and we rely on God's strength. But these will not end unless God will return. How should we face these struggles and still staying strong? Find your way to Made Under Pressure with Pastor Jose Manuel Espero today on Good Morning Pastor. Yan mga kapaglaom, we are back. And nandiyan na po taron sa Good Morning Pastor. And we are so blessed mga kapaglaom because we have a very special guest from Mountain View College. We have Pastor Espero. Happy Sabbath, Pastor. Good morning. You know, masama na tong tulog, Pastor. Okay lang ba ta? Nice kayo. Yeah. Okay. Bugnaw. And then cool. And Murag dili na ko ganahan mo bangon. lagi, Pastor. Kami sad, Pastor. But we are so happy, no? Kuya Awing, no? We are blessed with a good theme karong kabuntagon. And we are talking about made under pressure, staying strong under trial. So, Pastor, kaning phrase na made under pressure, kanang paano tayo makakuha ng strength from God's grace and miracle sa mga times nga ma-pressure ta, no? Saan na ito pagkuhaan ng strength, Pastor? Wow. No, lisod kaayo ang kaagi no sa tao kung ma-pressure bitaw siya. Ako na pressure pod ko karon kay basig di ko katubag sa pangutana. But anyway, na ako'y mga gusto i-share sa inyo this morning, no? Four things nga atong i-consider or ideas nga makuha nato when we are under pressure. Seeing that God's miracles and grace are always there. Number one is that sa ato ang life, we have to understand that kita tao, we have limitations, no? Aduna tay mubo ra kayo ang ato ang stress capacity, yes. So kung moagi tag stress, you know, dali ra gyud kay ito mo succumb, no? Kay tungod sa atong frailty, huyang kayo ta, unya weak, unya usahay mo saligta sa atong strength, forgetting all about God, mo nang dali ra kayo ta mo succumb sa pressure. But seeing that God's miracles are there, we understand that nga kita di ay naay mga limitations, no? So ang miracles and grace sa Ginoo makahatag og understanding sa tuwa nga we get our strength. Mukuha ta og strength gikan sa Ginoo. Pastor, sa Ginoo, Pastor, yes. no? Pastor, sa Bible, labay mga story sa Bible, pwede minimo mashiran ana nga bisan sa kalisod sila nakapalig-on sa ilang kaugalingon. Right. So ganiha na ay present sa video, no, nga naay mga stories sa Bible about persons who went through pressure. So karon I'd like to share with you 3 experiences of a people and then 2 individuals nga niagi gyud sila og pressure. Number 1, ang people of Israel. Kung atong basahon ang Exodus, you'll find out that, you know, kaning mga katawhan sa Ginoo, they went through pressure. But gipakita sa Ginoo ang mga miracles sa ila. Sa people of Israel, makita nato dito, no, sa chapter 10 sa Exodus, 10 plagues, no? Ang 10 plagues nakapalig-on sa ila nga kaya dai sa Ginoo i-brought down ang powerful kaayo nga nation ni adtong mga panahon na nakita pod nila dito nga ang miracles sa Ginoo sa pillar of cloud by day, pillar of fire by night, nagprotect sa ilaha, naghatag og comfort. These are experiences nga in the midst of their difficulties makita nila nga ang Ginoo naa po diha, no? Of course, one of the greatest miracle dito is the Red Sea. Crossing of the Red Sea. Dili ba basta-basta matunga ang dagat. Grabe nga miracle. Grabe nga miracle. And another thing is, imagine na nimo nga ang katawan sa Israel, they went through difficulties sa wilderness. Asa man sila mangitag pagkaon, asa mangitag tubig.
wala, no? But God had provided for them dito sa wilderness. Pero pastor, sa ilang nga time, nganong naana magito ang tabang na magyong Ginoo ato, nasa ilaha ang pressure. Okay. Pero nganong supak pa magito sila pastor? Mao na siya ang problema, no? Sa ilaha kay despite of all the miracles nga gihatag sa Ginoo sa ilaha, despite sa promises and evidences sa mga promises sa Ginoo sa ilaha, they still nagrebel gihapon sila sa Ginoo. Bagulbol gihapon sila. But anyway, katong mga nagbagulbol, wala gyud sila nakasulod sa That's promised right. land. Promised land, Katong nagtrust gyud sa pagkamaayo sa Ginoo, no? Katong nagtrust gyud sa mga gihimo sa Ginoo sa ilaha, those who were able to go into the promised land, That's right. no? So nindot kayo nga experience nga sundo nato tong mag-trust gyud sa Ginoo. So day sa ato nga time siguro no pastor no kung ato kita ta ato. milagro ka ba? Di na jud ka wala din ka Oo. mausab kay Pakitaan- nakakuha na gud kag milagro. Pakitaan ka sa Ginoo nga natunga ang dagat. Oh. Dili na ka magduha-duhaan na. Oy, Duha- wala na kay pag-worry pa. Muna pastor, makita nato ba nga tungod aning mga miracles, mga grasya nga ginapakita sa Ginoo sa ato sa Bible, sa time sa Bible, pastor. How can we kanang Diyos unsa man ang mga gitudlo diha sa Bible, pastor, nga mga advice nga ma-learn nato from these stories in the Bible? Okay. So sa experience sa Israel, 3 P's akong i-share sa inyo ha. Number 1 is presence, no? Presence. Which talks about God's presence. In other words, bisag moagi ta sa mga pressure sa kinabuhi, mga trials, mga troubles sa kinabuhi, God's presence is always there, no? Ang ikaduha is kung moagi ta og mga trials sa kinabuhi nato, ang ikaduha nga P is protection. Protection. God's protection is always there. Pero usahay maglibog ta nga nung naa na magining protection sa Ginoo, mangita pa magyud taglain nga Lagi. mohatag og protection sa to ano? Correct, oh. Tanaw sa uban. Oh, mutanaw pa gyud ta sa uban when God even can provide protection. Ang ikatulo nga P is provision, okay? Presence, protection, provision. provision. So, bisan lisod kaya atong kinabuhi, usay makaingon tang anong wala man tay kwarta. Pero we have to understand nga bisag wala tay kwarta na ay mohatag og kinahanglanon nato, no? There and there. Correct. Then and there, immediately. Maampo lang ta sa Ginoo, Lord, I need this, and the Lord will provide. No, daghan kayog mga experiences na sa mong family that niagi gyud mi sa kawaladon, but then my wife prayed, well, the Lord answered her prayer immediately. Dili lang kay days pa, sometimes immediately gyud after saying pag-ingon niya amen, the answer is already there. So sa to we have to understand that when we go through pressure, hinumduman nato nga God is always there. God will protect us and He will provide for us. Dapat mo tanaw gyud ta sa kung sa kamaayo ang Ginoo sa tong kinabuhi in the Yes. past. In that way mas mo depend pa gid ta, pastor, no? Na madili Yes. ta ma-pressure sa unsa may atong ginaatubang. Nindot itong discussion. Pastor, do na ba kay parting words labi na sa atong mga viewers karon, sa atong mga kaigsunan sa nindot bisan naay mga pressure nga maabot sa atong time na agyapon ang Ginoo magauban kanato. Yes. No? Gusto na ko i-share mga biblical texts sa to Yes, kana pastor. Proverbs, nagingon siya, 3:5 and 6. Ang sige ingon diha. Trust in the Lord with all your heart. Dili ta pwede mag-trust sa Ginoo nga half-half lang. Dili ta pwede mag-trust sa Ginoo nga 10% lang or Correct. 50-50, 80, 20, 90, 10. No, dili dapat Full gyud. 100% gyud ta mag-trust sa Ginoo. Kaya nga naman, it's only by trusting in God that we can survive pressure. Ang uban, lahi ang ilang gina-trust. Ingon sa Psalm 20 verse 7, nga ang uban nag-trust sa horses and chariots, which actually indicates nga nag-trust sila sa mga worldly pleasures, worldly powers, sa ilahang kaugalingon nga strength. Ingon ang Ginoo, no, dili ta dapat dito mag-trust. Dito gyud ta sa Ginoo. And we have to understand also, sa Psalm 46 verse 1, katong gigamit ni Sister Charm ganiha, nga ingon siya, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. No? So, usahay sa atong mga kinabuhi,
pag moagi na ta sa mga crucible, moagi ta sa mga trials sa kinabuhi, maguna-una ta, adoon ako si brother nako, adoon ako si parente nako. No. Ingon ang Bible, God is a very present help in trouble. In the experience of Daniel's friends, no? Nabaluman ta no sa fiery sa furnace, time, di ba? Sa fiery furnace, nag-challenge sila nga ilan ang biyaan ang Ginoo. They were under pressure po. They were actually under pressure. Unya ang punishment sa ilaha kung dili sila mo biya sa ilang Ginoo, immediate no ang punishment, itambog dayon sila sa fiery furnace. Pero unsa giingon ni Daniel's friends, tulo sila kabok, God will deliver us, no? Even though God will not deliver us, we will always trust in Him. That's right. Yes. Daghang kay salamat, Pastor. No? Nindot punta kayo itong discussion. Lagi. No? Pero sige lang, Pastor, mabisita kaya po balik sa to karon.